Okay, magandang gabi po sa ating lahat at heto magre-react po tayo dito sa Committee on Justice itong press conference nitong si Congressman Ridon. Itong si Congressman Ridon, alam nyo na kung anong ibig kong sabihin. Si Congressman Ridon iyakin talaga umiiyak-iyak na dyan sa press conference kanina kasi itong si Ridon ay nagsalita na siya patungkol po dito sa impeachment na patungkol dito kay VP Sara, no, na wala na raw makakapigil sa kanila. Ang corny mo Ridon. Yan ang una natin kasi itong vlog na ito bubusitin ko kayong lahat. Bubusitin ko kayong lahat dito sa vlog na ito. Alam niyo ba kung bakit? Kasi una nating ipapakita si Ridon. Ang pangalawa nating ipapakita si BBM. Di busit na busit yung araw ninyo, no? Damay-damay na ito lahat. Kasi po, nakikita ko lang ito sa media magbanata natin ito kasi nabubisi tayo dito. Pangalawa natin pag-usapan ay update, no? Sabay-sabay tayong makinig kay BBM sa pangalawang video na ito, no? Kahit hindi maiintindihan si BBM, okay? Kasi may mga update siya patungkol dito sa mga crisis, no? Kung ano na ba ang nagawa nila sa gasolina, kung napababa na ba nila. Alam nyo naman, dalawa lang yan It's either mabubudol tayo sa mga promises nila o pangalawa, talagang wala siyang alam. Okay. Like and share muna dito sa video na ito para kakalat ito sa taong bayan, and at the same time sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga balita na kagaya nito na bubusitin ko kayong lahat. Dahil kay Ridon. Sabay tayong manood, sabay tayong mabweset dito kay Ridon at ni BBM. Babanata natin. Okay, ito, unahin natin. Ridon, pasok! Magandang umaga po sa ating lahat. Ang inaasahan natin sa darating pong Martes, no, April 14, ay una, wala na hong makakapigil sa... Ang corny. Ang corny mo Ridon. Wala nang makakapigil. Akala mo naman kung gaano kalakas yung pagpigil-pigil nyo dyan. Kung tutuisin, nagpanik na kayo kasi hindi nyo matanggap na yung ginawa ni VP Sara doon sa Supreme Court. Tapos ngayon, akala siguro nila nakakampihan sila ng taong bayan. Pagdinig pong ito. Nagkaroon po ng ikatlong petisyon kahapon. Pero ito po ay pag-uulit lamang ng pong mga original points ng Torion complaint. So, ang sinasabi nga ho natin, parang nagsasayang ng papel. Nagsasayang ng papel. Sinabihan niya, ang mga abogado ni VP Sara nagsasayang lang raw ng papel. Okay lang yun, nagsasayang ng papel. At least may point sila. Kayo, nagsasayang ng pera. Doon na lang kami sa nagsasayang ng papel kaysa kayo nagsasayang ng pera. Ito pong mga abogado na nag-file po ng third complaint against the impeachment proceedings. No? Dahil ang sinasabi din... Nabubuisit talaga ako dito sa mukha na to. Nakakabuisit talaga. They're principally adopting the position of... Damay-damay na to. Complaint, no, against the impeachment, no? And pangalawa, yung pinakamahalaga naman pong petisyon ay yung pong petisyon po mismo ng pangalawang Pangulo. Dahil siya naman po yung interested party, meron pong legal standing dito sa bagay po na ito ng impeachment proceedings, no? So, yun po yung una. And dahil hindi po naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema at nag-order lamang po na magbigay ng komento ang House of Representatives at lahat po ng ibang respondents, magpapatuloy ang mga pagdinig na magsisimula po sa April 14. So,
Wala kaming problema kung unlimited yung pagdinig ninyo. Araw-arawin nyo na. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Idamay nyo na yung Saturday at Sunday. Araw-arawin nyo na. Pati doon sa simbahan, maghiring na rin kayo doon sa simbahan. Wala kaming pakialam. Kasi po, mas naniniwala kami kay BP Sara. Ganun, di ba? Inaasahan ho natin na lahat po ng mga sinabpina ng mga tao, personalidad, mga dokumento, ebidensya ay Isa na dyan si Madriaga. Papuntahin nyo doon si Madriaga. Isama mo na lahat doon, Ridon. Wala kaming pakialam. salang po sa araw po na yun. So kasama po rito yung pong pagsalang kay Ramil Madriaga. Di ba? Alam na ng taong bayan yung script ninyo. Isama nyo si Ramil Madriaga. Ipagmumukha ninyong may credible itong si Madriaga. Tapos igigipitin si BP Sara. Ang tanong dyan, Ridon, maniniwala pa ba ang taong bayan? Sa mukha mo pa lang, hindi na kami naniniwala. Sa mukha pa ni Madriaga, hindi kami naniniwala. Paano kami maniniwala sa isang kriminal? Iano nyo naman, iangat nyo naman yung level ng witness ninyo. Gumagawa pa kayo ng witness, kriminal pa. Diba? Para bang ganyan na ba kababaw ang inyong pagtingin sa aming taong bayan na maniniwala kami sa ganyan? Ridon, sa mukha mo pa lang, yung dito mo, hindi nakapanipaniwala. Yung self-confessed Batman ni Vice President Sara Duterte, Tingnan nyo yung mukha ni Ridon, stress na stress talaga. usapan po rito kung Ridon, stress ka na, no? Kasi kung si BP Sara ang magiging presidente sa 2028, talsik ka na naman. po ba yung detalye at laman ng kanya pong affidavit. At tingin ko, Galit na galit ito sa mga Duterte kasi pinatalsik ito dati ni Tatay Digong. gusto rin pong matest ng ating pong mga kinatawan, miyembro po ng komite, yung kredibilidad ng Ramil Madriaga. May kredibilidad pa ba siya? Isang preso, isang kriminal? So malamang po ay Kung sa tingin ninyo, mas credible yung kriminal kaysa mga matitino na mga 18 ex-marines, baka ganyan, ganyan na kababaw yung utak ninyo. Ganyan po ka-weak, kababaw, kayo rin lang naman ang bumoto nito. Ay nako, ewan ko na lang. isa-isahin yung pong mga detalye ng kanyang pong affidavit. Meron pong particular focus din po sa confidential misuse sa araw po na ito. So, Kung mapapansin nyo, paulit-ulit sila sa mga akusasyon nila. Di ba? Kasi, yan ang paborito nila ito Itong mga press briefing, mga media press interview, paborito nila ito. Ulit-ulitin nila yan yung mga kasalanan ni BP Sara para magbukang totoo. Kahit naman hindi totoo. Kasi sabi nila, kung paulit-ulit silang magsabi ng media, yung mga isipan ng taong bayan, binibrainwash nila na magbukang totoo. O tayo naman dito sa Donmar TV, ulit-ulitin rin nating sasabihin na itong mga akusasyon nila, wala itong basihan. Wala kayong mga sapat na ebidensya. Di ba? Kasi pamumulitika lahat ng mga ginagawa ninyo. Kasi takot kayong maging presidente si BP Sara. sasalang po yung Commission on Audit Officer na bumuo ng report. Instead na tumulong kayo sa taong bayan, mapababa yung presyo ng gasolina, ang inatupag ninyo si BP Sara, impeachment? Mga gago kayo? Relating to the misuse of confidential funds. Pag-usapan po dyan yung ano ho ba yung naging paglabag. Hindi, wag mo nang ibanggitin 'yan kasi alam na namin anong mangyayari sa April 14. Yung pagmumukha na naman yung pagmumukha mo naman ang makikita namin.
sa Department of Education, sa Office of Alam mo, sa totoo lang, Ridon, yung mukha mo, nakakaumay na. the Vice President, yung pong paggamit ng confidential funds. No, particularly, halimbawa, yung pong paggamit nito sa mga non-confidential expenses katulad po ng team building. May sasalang din po yung PSA, yung Philippine Statistics Authority Representative, kung saan may tatanong ho sila kung umiiral ba, totoong tao ba si Mary Grace Piatos at ang iba pa. Ay, di ba? Yan na naman sila sa Mary Grace Piatos na yan eh. Hanggang ngayon, hindi sila makamove on dyan eh. Alam mo, Ridon, sasagutin yan ni BP Sara sa Senado. Hindi sa inyo dyan. Okay? Para mas lalo kayong mainis. Tingnan mo yung mukha mo. Inis na oh. Ang mga nakatanggap supposedly ng confidential funds. No? Paulit-ulit sila dyan sa confidential funds. Ang nag-invento dyan sa issue ng confidential funds, si ano rin, yung convicted rin na si Castro. Si Castro. Maisasalang din po yung kinatawan po ng Kongreso na bahagi po ng House Committee on Gaya ko, sabi ko sa inyo, taong bayan ha, ako na mismo ang magsabi ha, itong congressman ito, wag nyo na itong iboto. Kasi ganyan po ang mangyayari sa kanya, panggulo sa mundo ng politika. Kaya wag niyo na lang itong iboto ha. O, tingnan nyo si Abante, tumahimik na. Si Kimbo, natalo na. Sino yung isa? Yung artista na congressman? Yung feeling pogi. Natalo na rin. Kalimutan ko lang yung pangalan eh. government para syempre ma-expedite din po yung proceedings dahil naipakita ho doon sa pagdinig ng nakaraang 19th Congress yung po mga aktual na detalye nung po maling paggamit ng confidential funds at iba pa hong mga usapin na kinakaharap po ng pangalawang Pangulo. So halimbawa, yung pong pamimigay ng mga envelopes no, para sa head of procuring entity at iba pang mga official po ng Department of Education ay mapag-uusapan po ito. Particularly, yung testimony po ni former Department of Education Undersecretary Gloria Mercado. So, yan ho yung sa aspeto ng confidential funds. So hopefully, by Tuesday, nakuha na rin po namin lahat ng iba pang mga nasabina ng mga dokumento. Partikular, yung pong mga salin ng ating pong pangalawang Pangulo from 2007 to 2020. Diba? Salin ni VP Sara, kahit yung mayor pa siya, sinali nila. Anong tawag mo dun? Halatang halata na nag-invento sila ng kasalanan. O maghahanap pa lang sila ng kasalanan. 24, wala po sa ombudsman. Lahat Ridon, wag kami Ridon kasi alam namin yung kalakaran ninyo dyan. Ha? Wag kami. Matalino ang mga DDS. ng tax documents, including yung income tax returns ng ating pong pangalawang Pangulo. Parang yung explanation niya parang mukhang totoo. Alam mo Ridon, wala nang naniniwala sa'yo Ridon. Ang naniniwala na lang sa'yo yung dilawan at mga bobong loyalista. ng kanya pong asawa. At ang nakakainis pa nito, itong mga bobong loyalista, alam nilang mali, pero pinapaniwalaan pa rin nila. Kaya Ginoong Manscarpio at ng kanila pong mga kumpanya na nakalista sa kanila pong, sa kanya pong 2024 SALN. No? Inaasahan din ho natin na makukuha po natin yung mga lahat ng corporate and financial documents ng lahat ng kanilang mga kumpanya. Na nakalagay po sa kanila po sa kanya po 2024 SALN. So, Alam nyo no, yung media dyan na nakatutok sa kanya, parang sinabi ng mga media, boring. Paulit-ulit, boring. pagka ho merong sapat na panahon, hopefully lahat po naman na imbitahan ay maisalang. Pero kung hindi sila Imbitahin nyo na lahat, no? Maghanda kayo ng lechon. Maganda kayo ng lechon, magpagkain dyan. Imbitahin nyo na lahat para lang ma-impeach ninyo si BP Sara. Maghanda-handa kayo lahat. Gawin na ninyo ang lahat-lahat. maisalang sa darating pong Martes
isasalang po sila sa mga susunod pa pong mga pagdinig. Isasalang talaga, ha? Parang competition, isasalang. Ito, marami po din sa binanggit ng mga maaaring testigo, napakinggan na namin at napanood kay Ramil Madriaga. Did I get it right na sa order of appearance, uunahin si Madriaga? Yung mukha talaga ni Ridon, no? Kontrabida. Kontrabida talaga yung mukha nito. Mas malamang po mauuna po si Mr. Madriaga doon po sa pagsasalang po ng komite only because Halata kasi, yung pagpunta ni Madriaga ngayong April 14, talagang obvious na grandstanding tapos gimmick nila. Oh, totoo. Ano ito? Magiging trending na naman ito, no? Tapos sasabihin na naman ng taong bayan, yan ba ang ano ninyo? Witness ninyo? Hindi naman yan kapanipaniwala. Desperate move nga ang gagawin nila dito kahit alam nila na walang kredibilidad, still ipapatawag nila parang ganyan palang ginawa ni BP Sara. Kasi kung ano, expect ko na yan, ang daming akusasyon yan ni Madriaga pagdating dyan. Nakakatawa yan, makikita nyo yan sa mata, sa muka, yung body language ng Madriaga na yan, makikita nyo yan na sinungaling yan. Halata yan. yung pong order ng court, no, na pumayag po na magpakita ho siya sa amin pong komite, ay meron pong time schedule. No? So, ang order po sa kanya ay magpakita sa amin pong komite from 8 a.m. to 5 p.m. No? So, we would want to respect also the mandate of that court. No? So, hopefully before 5 p.m., natapos na po yung mayor na bahagi ng testimonya po ni Mr. Madriaga. Nalala ko po nung nag-appear dito yung abogado ni Ginoong Madriaga, may patunay dun sa kanyang mga salaysay tungkol sa partisipasyon niya as a bagman. Yung daw cellphone na nasa custody ng korte. Yun po ba'y sinabi na rin ng House Committee on Justice? At the moment, hindi pa ho ito nasabpina. Pero ang totoo naman ho, it doesn't have to be subpoenaed during our proceedings. No? Kasi syempre, ang mas mahalaga po muna yung pong katotohanan ng kanyang affidavits. No? So, I think... di ba? Sinabi na nila katotohanan ng kanilang affidavit. Ganyan sila kabayas. Naniniwala na sila kaagad na itong affidavit ni Madriaga ay totoo. Di ba? Instead, na itong si Madriaga, imbestigahan ninyo kung totoo ba o hindi ang kanyang affidavit. Lumabas rin sa kanyang bibig na para sa kanila, totoo na ang affidavit ni Madriaga. So, ano pa ba ang aasahan natin dyan sa April 14? So, madalit sabi, kung hindi pupunta si BP Sara dyan sa April 14, edi you cannot blame her. You cannot blame BP Sara kasi alam na ni BP Sara na bias kayo. Di ba? Kung significantly convinced ang atin pong mga kinatawan, kahit yung pong pagsabpina nung pong iba pang mga dagdag na mga devices, documents, pwede hong magawa yan, whether in the House proceedings or in the event that we proceed to trial at the Senate. Yung po bang mga narinig naming mga pangalan itong nakalipas na panahon, Madriaga, Gutesa, at saka mga Marines, sa inyong pagkakaalam di ba? Ipatawag niyo si Madriaga. Bakit hindi niyo ngayon ipatawag si Gutesa, itong 18 ex-Marines, para yung hearing ninyo dyan, magmukha rin na credible. Ang hirap sa inyo, ang mga ipinatawag ninyo na mga witnesses, yun lang against kay BP Sara. Di ba? Sunog siya dito sa tanong ng reporter somewhere somehow, sa nakalipas sa mga taon, ay nagkakasama o magkakakilala. Sa totoo lang, hindi ko po alam, no? Kasi... wala ka pa rin alam Bakit nandyan ka? Alam ko po ay it's an entirely separate endeavor. Ito pong Marines and Mr. Gutesa. It's an entirely separate endeavor. Ito pong kay Mr. Madriaga. But we will see in the course of the proceedings kung meron pong pagsasanga ang kanila pong mga landas. Si
Senator Trillian, bank accounts ni VP. At the moment, wala ko akong information, no? Kung magpapakita po siya Senator Trillanes. But ang pagkakalam ko, Trillanes, ipapatawag nyo dyan sa hearing na yan? Mas lalong hindi credible. Dati nang pinagbibintangan si Trillanes, noong panahon pa ni former President Duterte, ang tingin sa kanya ng taong bayan, sinungaling yan. Hindi na nga yan nananalo ng mayor sa kanyang lugar kasi wala nang naniniwala sa kanya. Tapos ipapatawag nyo pa dyan sa Kongreso? Mas lalong hindi na credible yung hearing ninyo. Diba? Lahat ng mga against kay VP Sara na mga witness na ipapatawag nyo, wala. Hindi na kapanipaniwala. Wala na talaga. Ipapatawag nyo si Trillanes dyan sa House Committee on Justice, mas lalong mabubwisit yung tao, sa totoo lang. he has been mentioned in one of the complaints. So, I think we will have to ask one of the complainants or their endorsers if they will ask Senator Trillanes to be part of the hearing proper. Yan. So, ipapatawag rin nila si Trillanes na pumunta dyan sa hearing na yan. So, expected na natin na si Trillanes dyan, magbubula na naman ang bibig niyan. Ito, kung nabubwisit kayo kay Ridon, no, bubusitin ko kayo dito sa Pangulo natin. Pangulo ninyo. Pangulo pala ng loyalista at mga dilawan. Ito, panoorin natin yung nakakabwisit na speech ng BBM. I'd like to cover some points that we have been discussing. Diba? Announcer na siya eh. Hindi ko maintindihan kasi nag-a-announce siya, akala ko good news. Bad news pala. Na hindi niya makokontrol ang away ng Amerika at itong Iran. Bakit mo i-announce yan? Dapat mag-announce ka kung ano na yung nagawa mo. Again, together with the different agencies and including the Uplift Committee. And we have some further announcements. Well, first of all, it is we are able to say that these are the steps that we have been taking. Puro intro yung salita. This was the steps we've been saying. Puro intro, pero yung point ng kanyang sasabihin, yun lang pala. Ang dami niyang mga pasikot-sikot na mga istorya, gano'n, di ba? Pero yung punto niya, naghihintay yung tao. So that we are trying to alleviate and try to mitigate the... Di ba? Ang dami pa niya mga alleviate, yung mga ganun. Yung point, Mr. President, ano yung point mo? Daming pasikot-sikot eh. Ulitin natin ha, baka tingnan nyo, gaano kataas yung intro niya bago yung point niya. Ito. I'd like to cover some points we are that we have been discussing again together with the different agencies With the different agencies. So ano yung point? and including the Uplift Committee. And And we have some further announcements. further announcements. Wala pa yung point. Well, first of all, First of all, bumalik sa intro. Dami niyang pasikot-sikot, no? it is we are able to say that We are able to say, di ba? Wala pang point. Wala pa, buisit na tayo. Intro pa lang ng speech niya, buisit na tayo. these are the steps that we have These are the steps. Ano nga yung point? Ano yung point? been taking so that we are trying to alleviate and try to mitigate the effects of the oil crisis. Yun lang pala. Wala pang solusyon. We are trying pa pala. Ang dami mong intro. Akala namin na solve na yung problema pero we are trying pa lang pala.
Umaasa sana kami na maganda na yung maging Oh, umaasa pa siya. Wala pa na palang solusyon. Tingnan mo yung mukha mo, di ba? Stress ka na. Akala ko meron ka na solusyon kasi ang dami mong mga bulaklaking intro eh. Yun pala, umaasa kami. Umaasa. Alam mo, Mr. President, gumawa ka naman ng solusyon. Mag-speech ka, yung magugustuhan din naman ng taong bayan. Like, diba, sasabihin mo na, do not worry, taong bayan. May solusyon na po kami. Ganito po ang gagawin namin. Ganyan, ganyan, ganyan. Huwag yung, we are trying, umaasa kami. Naku po. Kawawa talaga yung bayan natin dito. maganda na yung maging peace talks between the US and Iran. No, umaasa sila na maganda na yung peace talks ng US at Iran. Mr. President, huwag ka nang umasa. Hindi natin makokontrol yan. Mag-focus ka sa bagay na makontrol mo o makokontrol mo. 'Di ba? Hindi na natin makokontrol yan kung tataas yung presyo ng gasolina. Kasi sila yung may hawak doon eh. Ang makokontrol po natin, meron tayong pera, isubsidize mo yung gasolina natin. Ha? Bayaran mo lahat ng kada litro na bibili namin para hindi masira yung ekonomiya natin. Ganon. Yun ang makokontrol natin. Pero doon, hindi mo na makokontrol yun. Ano, gusto mong pumagitna doon sa digmaan? Oh, gusto mo? Ngunit mukhang hindi sila nakabuo ng deal. Na, hindi daw sila nakabuo ng deal. So, wala ka na magagawa doon. Huwag mo nang pag-usapan yun kasi hindi mo control yun. Di ba? Pero kailangan patuloy pa rin ang ating mga ginagawa para tulungan. By the way, may tanong ko lang. AI ba ito? Oh, baka o replay ito. Baka replay ito. Ha? Kasi balita ko nasa hospital ka raw. Totoo ba? O AI ito? O baka replay ito? Kasi parang mukha yatang delay yung mga pinag-uusap mo. Yung mga pinag-usapan mo. Baka delay. Ha? Nag-uusap ka pa na umaasa, ganun-ganyan. Akala namin solusyon na yung sasabi mo, wala pa palang solusyon. Ating mga kababayan. Unang-una, nais kong nabanggitin na wag pong mag-alala ang ating mga kababayan dahil sapat naman ang supply natin sa mga... Alam mo, wag kaming mag-alala kasi sapat yung supply. Walang problema sa supply. Ang problema po namin, mahal yung supply. Ha? Bobo? Ang unahing pagkain, mga bigas, mais, gulay, asukal, isda. Sapat para yung supply ng mga bilihin ng mga pagkain. Pero mahal, Mr. President. Kasi, mag-effect yan eh. Lahat ng klaseng negosyo, Mr. President, gumagamit po ng gasolina. Tandaan po natin yan, ha? So, unahin mo muna, pababain mo ang presyo ng gasolina. Control mo yon. Basta i-subsidize mo. Di ba? Don Mar, hindi natin control yan. Kasi makontrol yan. Hindi natin siguro control ang presyo doon, pero makokontrol natin ang presyo sa atin. Sila nga, gobyerno ang mag-shoulder noon. Kasi meron man tayong malaking pera rin para sa ganon. I-sacrifice natin. Kasi ika nga, sabi ni 200 billion ba yon, na it will cover already 5 to 6 months. Yung 200 billion na i-subsidize mo, na i-cap mo yung gasolina to 70 pesos. Kapag ma-cap mo yun into 70 pesos yung gasolina, hindi na maaapektuhan yung ekonomiya natin. Lahat makakabili ng equal price. Kesa maglaan kayo ng pansin dito sa mga ayuda na ito na hindi naman lahat nakakuha ng ayuda, kukurakutin pa ng ibang mga government officials, you might as well doon na sa subsidy sa gasolina kasi lahat mararamdaman
lahat ng bumibili tayo ng gasolina equal. 'Di ba? Wala kang utak eh. karne, manok, itlog, at lahat ng ibang produktong Di ba naging pagkain. reporter siya eh. Nag-announce. At nakikipag-ugnayan tayo sa industriya, patuloy din ang ating Nakipag-ugnayan ka pero wala kang solusyon. pakikipag-usap sa kanila at hanggang sa katapusan ng Abril ay hindi magbabago ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Hindi raw magbabago. What's the point na nagsalita ka pa dyan? Kung hindi naman pala nagbabago. Di ba? Akala namin, gagawa ka ng paraan para bumaba yung presyo. Hindi pala pagbabago. Bakit nagsalita ka pa? Di ba? Gago ka. Kabilang na dyan, magsardinas, tinapay, instant noodles, Yung noodles, tinapay, sardinas. Sa tingin mo, healthy yan sa amin? Kung araw-araw kaming kumain ng sardinas, you think araw-araw kami mag-noodles, sa tingin mo, healthy yan sa amin? Kaya yung utak ng taong bayan wala na. Walang nutrients yung utak namin kasi pinapakakain lang kami ng sardinas at yung noodles, pancit canton, yan ang ibig mo sabihin. Ganyan na ba kababaw yung utak mo? Ganyan ba kababaw ang pagtingin nyo sa amin? Ganyan ang ipapakain nyo sa amin? Di ba? Nasaan na yung nutrisyon namin dyan? bottled water, kape, gatas, at dilatang karne. Yan, dilata pa. Alam naman namin ang epekto ng dilata. Unahin mo yung Department of Agriculture, Mr. President. Binawasan natin ang buwis sa produktong petrolyo na direktang ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Dahil April 14 na ngayon, April 14 tomorrow. April 14 ay raw ngayon. Mr. President, April 13 pa ngayon, ha? Ay, nako. Lutang lutang. Where the authorization, the authority that we asked from Congress begins to apply. Binawasan na natin ang buwis sa produktong petrolyo na direktang ginagamit na pang-araw-araw Yan ang sabihin mo, binawasan nyo na. Pero, Mr. President, hindi pa namin ramdam. Kasi, ang ikinatakot namin dyan, nagmamayabang ka sa mga pinawasan na namin, ganyan. Alam mo, Mr. President, hindi ka na sana nag-announce niyan. Iparamdam mo sa amin. Huwag kang salita ng salita. Action speaks louder than words, Mr. President. na sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. So, sa ilalim ng kapangyarihan na binigay sa atin ng batas, tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ang katumbas nito ay 3 piso at 36. How much is this? 3.36. 3 pesos 36. Tingnan mo, hindi nga niya alam yung mga datos dyan. Ang bawas ng kada kilo ng LPG, halos 37 pesos sa isang tangke ang mababawasan ng Di ba? Nagmukha siyang reporter dyan, di ba? presyo. At 5-6. Dapat, Mr. President, hindi ikaw ang nag-announce dyan. Hindi mo yan trabaho na mag-announce kung ano nang nangyari. Trabaho yan sa mga sekretaris mo. Ang gawin mo, Mr. President, yung utak mo, dapat ikaw yung gumagawa ng solusyon sa mga problema. Hindi yung mag-a-announce ka. Kasi ito yung napapansin ko. Presidente laman siya sa pangalan. Siya yung presidente ng Pilipinas sa pangalan. Pero ang tunay na nagtrabaho dyan, ang utak dyan lahat, ang utak, yung mga ahensya ng gobyerno, mga sekretaris niya. Kasi, kung maalala ko yung sinabi ni VP Sara nag-meeting siya. Pero wala naman siyang instruction kung ano ang gagawin sa mga bawat ahensya ng gobyerno. Wala siyang alam. Wala man siyang tanong. Hindi nga niya
kinumusta kung ano na nangyari sa bawat ahensya ng gobyerno. Wala siya talagang alam. Ang ginagawa niya, siguro, sasabihin niya sa Department of Energy, ano nang nangyari? Wala siyang command. Wala siyang, ito yung gagawin nyo, ganyan, ganyan, ganyan. Wala. Kasi wala siyang alam. Ang Department of Energy, sila lang yung gumagawa kung anong trabaho nila. Ano yan sila? Yung department, ang gagawin niya sana, ano ang dapat nating gawin, Department of Energy? Na ganito yung nangyari. Pwede ba na ganito ang nangyari? Possible ba na ganito, ganyan, dito tayo bibili, ganon, ganyan. Kasi ganito, ikaw yung gumawa ng paraan, ikaw yung gumawa ng solusyon. Kaso, ikaw, naghihintay ka lang sa developments ng iyong ahensya ng gobyerno. Tapos, ikaw yung nag-a-announce. Na baliktad eh. Si BBM sana ang mag-command sa kanyang ahensya, tapos yung ahensya, mag-announce sila na ito yung pinagagawa ng presidente namin. Ito na yung ano namin, nagawa namin sa utos ng presidente. Ang bumaliktad eh. Baliktad. Nanghingi ka ng impormasyon sa mga ahensya mo, tapos ikaw yung nag-announce. Kasi wala kang instruction. 65 pesos 60 centavos kada litro ng kerosene. Ibig sabihin, mas mababa ang gastos at sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilya. Pangatlo, inaayos na natin ang sistema sa pagpasok ng pagkain sa bansa. Inayos na natin o inayos na ng ahensya mo? Wag mong Para mapababa ang presyo, mapabilis at sa ganung paraan mapababa ang presyo. Inutusan ko na ang Department of Agriculture at saka yung Tariff Commission pababain ang taripa sa mga inaangkat na pagkain upang makatulong sa pagbaba ng presyo para sa ating mga namimili. Pero malinaw ang directive na ito. Hindi ito pwedeng gawing basta-basta. Bawat hakbang, malinaw ang proteksyon sa ating lokal. kung mapapansin mo, no, parang wala siyang alam sa kanyang pinagsasabi, nagbabasa lang siya. Kasi hindi siya ang gumagawa ng solusyon na yan eh. Hindi siya ang gumagawa. Nag-report lang siya. 'Di ba? Kung maalala ninyo, yung estudyante pa tayo, meron tayong report. Kung magre-report ka sa topic na ina-assign ng guro mo, tapos hindi mo masyado kabisado yung topic, edi magkahirap ka ng mag-explain. Pero kung ikaw yung gumagawa ng solusyon, hindi ka mahihirapan, hindi ka na dapat ngang magbabasa dyan kasi ikaw yung gumagawa ng solusyon. Diyan, ano nangyari? Binasa niya lang yung report ng mga sa Department of Energy o kung anong departamento yung tinutukoy niya. Wala siya. Wala siya. Na produksyon. Poprotektahan natin ang mga consumer, ang mga magsasaka at ng industriya. Yan ang ating Kawawa talaga Pilipino nitong presidente na ito. hinahanap na balanse dahil everything as you know, the economy is a complicated system kaya kami 'Di ba? Complicated ang economy kasi wala ka talagang alam. kung may gagawin ka sa isang bahagi may epekto yun sa kabilang bahagi. Kasabay nito, pabibilisin na rin ang pagproseso ng mga permit tulad ng SPSIC, Certificate of Necessity to Import, para mas Yan, sa tingin ko hindi niya idea yan. Kasi kung idea niya yan, hindi na dapat niya babasahin yan. Memorize na sana niya yan. Mag-ano na lang siya. Mag-a-update na lang siya na ito yung instruction ko sa ganito. Tapos ito inutusan ko ang Department of Energy na ganito ganyan at nagawa na nila. Ganun sana yung pagsasalita mo. Diyan nagre-report ka lang kung ano yung progress na ng ahensya mo. Wala ka talaga. Kaya hindi umasenso yung Pilipinas dahil weak ka talaga. mabilis makapasok ang kinakailangang pagkain at mas mababa ang magiging halaga. Inalis na rin ang toll fee sa mga fish port upang hindi na ito makadagdag sa presyo nung Sa totoo talaga, ayoko nang tapusin ang ano niya. Wala talaga siyang alam, guys. Wala talaga siyang alam.
As in, wala. Nagre-report lang siya. Wawa. Kaya sabi ko sa inyo, ewan ko na lang. May nakita pa nga akong post eh. Isang post yun. Dwight ba yun? Dwight yung pangalan niya. Nag-trending yung post niya. Kasi may post siya na parang he hate the Philippines. Pilipino yan ha. Oh. May F word. F the Philippines. Oh, ganon yung ano niya. Parang ayaw niya ng, parang biniblame niya ang mga politicians na parang sinabi niya na dahil sa inyo, dinidivide ninyo yung mga Pilipino. Wala nang pag-asa na umasenso tayo dito sa Pilipinas. Parang ganun. Wala. He is not proud to be a Filipino. Yun, kaya nga ako na-touch ako doon, pero na-real talk tayo doon sa post na yun. Pero wala eh. Kasalanan rin naman na ito mga gobyernong ito eh. Wala. Sayang. Ewan ko na lang. Pag-asa natin, Duterte. Yun lang aking masasabi niyan. Okay ha? Mag-comment kayo. Anong masasabi nyo dito sa mga taong ito? Babasahin natin yan sa comment section. No? Like, share sa mga nanonood ngayon para alam ng mga malawak na audience na ganito na po ang nangyayari sa bansa natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo para updated kayo. Libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.